Nandito naman tayo ngayon sa Tower of David. Pero ito nga ba ang palasyo ni Haring David? Isa itong pinaka-iconic landmark ng Jerusalem. At ngayon, isa na itong museum na taglay nito ang 4,000 years history ng Jerusalem. Tuloy nga ang pag-iikot natin dito sa Jerusalem na kasama natin si Google Maps. Nagtataka nga ako kung bakit walang gaanong tao o pumipila dito. Kaya naman nag-aalangan ako na pumasok dito. Pero ito naman yung tinuturo ng guide natin. At hindi pala entrance itong pinapasok natin, kundi ito yung labasan o exit. Tower of David. Eto nga't nahanap na din natin ang entrance ng Tower of David. Dito mismo sa right side ng Jaffa Gate. Pero medyo nakakalito talaga kasi puro bato na lang yung nakikita ko dito. At nauubos na din sa paghahanap ng entrance ang oras natin. Buti na lang may mga natatanaw akong mga tao na kumakain dito. Saktong-sakto na din na nagutom ako at gusto ko ring ma-experience ba yung magkape dito. Meron silang tinatawag na David's Tower Cafe kung saan pwede ka munang kumain dito bago ka mag-ikot-ikot sa loob. Matatanaw dito ang magkakatabing old house at modern building. At ito na nga, bumili na nga ako ng ticket para makapasok na tayo sa loob. Binibigyan nila ako dito ng free tour guide. Pero dahil gusto kong mag-isa, tinanggihan ko. Pero binalikan ko sila kasi hindi ko na naman mahanap kung saan papasok. Akala ko ba naman ay pintuan ito ng shelter bomb. Eto, napakalkal na naman tayo ng bag. Kasi kailangan pa pala yung ticket na itap dito bago ka tuluyang makapasok. Thank you so much. Thank you. At dito na, bubungad na kung saan nila fini-feature ang evolution ng Jerusalem. Magmula sa ancient times hanggang sa modern city. Dito makikita mo at mapapanood mo lahat kung paano nagsimula ang Jerusalem, kung ano yung mga makikita sa loob, at ang guide kung paano ikutin ito. Pero dahil nga kapos na tayo sa oras, hindi ko na inikot ang bawat museum dito sa loob. Ayan, hindi ko na naman alam kung saan ang una kong lulusotan dito. Sa mga oras na yan, ang gusto ko lang talaga munang puntahan ay ang pinakamataas kung saan yung watchtower. Ito na nga, bakit nila tinawag na Tower of David ito. Ito din ay isang paglilinaw na hindi ito yung palasyo ni Haring David. Ito lang ay inuugnay sa kanyang pangalan dahil sa panahon ng Byzantines na pagkamala nila itong Palace of David. Kaya nila tinawag na Tower of David ito. At during Bible times, isa itong fortress. Kuta ito, bantayan para sa proteksyon ng Jerusalem. Hasmoneans ang unang nagtayo ng kuta at mga pader dito. At sumunod naman dito si King Herod the Great. Siya namang nagpalaki dito, nagpatibay at nagpaganda ng istruktura. During Jesus time naman ito. Kaya naman may mga naiwang bato dito. Nakagaya din ng mga bato na makikita sa Wailing Wall. Sumunod naman ang Romans dito na ginamit nilang military fortress. Yun naman ay pagkatapos na ng Bible times. Sumunod naman ang Byzantines kung saan dito na nila ito tinawag na Tower of David. Pagkatapos ang early Islamic naman ang gumamit dito. Ang Crusaders naman ay muling nagpatibay dito. Sumunod naman ang Ayyubid o Mamluk na sila naman ang nag-repair at nagdagdag dito. At ito na, ang Ottomans naman ang naglagay ng minaret na siya naman ngayon ang nakikita natin sa taas ang pinakamatulis na watchtower. Ginagamit nila ito bilang lookout para mabantayan ang lungsod ng Jerusalem. Ang makikita natin ngayon sa kabuuan ng Tower of David ay gawa ito ng mga iba't ibang empire. Pero may mga bato pang naiwan dito na saksi during Bible times na ayon naman ito sa archaeologists o historians. Ang mga malalaking bato na makikita sa pinakailalim mula pa ito sa Hasmoneans at kay King Herod during Jesus time. Kaya naman itong Tower of David, isa itong living timeline ng Jerusalem. Eto na at nakaakyat na tayo dito sa taas at sobrang napakahangin dito. Sa sobrang luwang at laki nito, kulang pa yung 2 oras para maikot mo ang bawat sulok dito. Ilang minuto na nga lang ay kailangan kong bumalik sa trabaho. Kaya naman hindi ko na nakuhaan lahat ang bawat parte nito. Kaya naman ang habol ko na lang sa oras na yan ay matanaw ang kabuuan nito.
Nasa David's Tower tayo guys. Nasa tuktok ako guys, kaso hindi ako makaakyat doon. Sobrang laki, sobrang luwang guys, hindi ko pa ito maiikot. Lobat na kasi yung cellphone ko. Kaya dito lang muna ako sa pinaka-tower niya. Habang hindi pa maano, puntahan natin sa taas. David's Tower. Ay, nasa taas na tayo. Nanginginig na yung paa ko. Pag uuwi na ako, dyan na, ayan yung Jaffa Gate, dyan papasok yung tao. Tapos, dyan na, yun na yung sakayan ng papunta na ng Central Bus Station. So, ito na nga, hindi ko mahanap na naman yung exit. Tapos, nakita ko na naman si kuya. Nagtataka kung bakit napakabilis ko daw umalis. Tinuturo niya sa akin yung isa ding parte nito na pinakamataas. So, ayun, exit yung hinahanap ko, pero doon ako dinadala. So, tinuturo niya at maganda daw yung panorama view. Ali عشان تمر بلايلة نيو سيتاديل كان نبو هالي لبها لورا كوكو كم يمين فوق؟ اتمول راح اتمول ايش يوم بيتا؟ اليوم ابشا بني اقولك فين بيتا؟ كمان انا ماني اقول بالك لما سيك ماي نكون זה לא מספיק 3 ימים כן מה זה? كوتن אני היה אתמול בלילה كوتن כן בכותל הרבה עולים, נכון זה ספורט זה נכון ספורט מה, האוטובוס של אוטו מה? האוטובוס של אוטו באוטובוס איזה בתחנה מרכזית? איזה ספורט זה? איזה ספורט? איפה אתה גרה? אשקלון אני שעה, שעה וחצי, כן שעה הרבה אוטו איזה מרכז? וואו זה לא עלי מה עוד יש So, ayun, hingal na hingal akong umakyat dito. Pero nung nakita ko na itong taas, sobrang hindi ako nagsisi na sinunod ko yung tinuturo niya. Kasi dito, matatanaw mo yung buong Jerusalem. naku oh my So, meron akong nakita dito ang solo trip din. Kinausap ko ng Tagalog kasi akala ko Pinay. So, mula dito, tinitignan ko kung saan banda yung hostel kung saan ako galing. At alam nyo ba, mula rito, makikita mo yung 360 view ng buong Jerusalem. So, kanina nga, tinatanggihan kong makaakyat dito. Pero, ito pala yung may pinakamagandang pwesto kung saan matatanaw mo talaga lahat dito. Sa sobrang ganda nito, maglalaan ako ng oras para makabalik ako dito. Kasi naman, super satisfying yung mag-iikot ka dito na hindi ka nagmamadali. At talagang mapapagod ka dito pag nagmamadali. So, ito na nga yung mas maliwanag na makikita o matatanaw dito. Matatanaw dito ang Mount of Olives, yung bundok kung saan inakyat natin. At dito makikita nyo mula sa baba hanggang sa taas ay puro puntod at halos wala ng kahoy.
dahil si kuya yung nagdala sa akin dito, nakiusap ako kung po pwede niya akong kuhanin ng video. Oh. Subjects. בחוץ. כן, בסדר. זה